Center ng Pilipinas. Oras sa Apo Padi, Father Jerry Orbos, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Malungkot ang mga taga National Bureau of Investigation po, mahabigan. Abay, Apo Presidente, anyamatan Apo. Abay, kung kailan nagkaroon po ng insider, ayan, na nakakaalam ang apat na sulok ng operasyon ng NBI, pinalitan pa. Alang ya, o nasa atmet ko man o kwa, Apo Lucas sa Bersamen, ti isukat na ka. Daytay ko nalaing kung napintas ti record na. Ay, anyamatan Apo, ha? Ay, naggapo ba di jay banger? Ay, sino ti kwa, ha? Advisor ni Presidente. Ay, anyamatan Apo, ha? Abay, isungarod ka dagiti taga NBI ngarod data. Ay, Apo, aglayos itilwa. Ayan. Bakit? Ang galing-galing ng Lito Magno kung kailan nagkakaroon ng mga pagbabago, Mr. President. Sinuktan niyo pa. Ay, anyamutin o. What's happening to our administration, Apo Lucas Bersamin, ano ha? Abay, Apo, imbes nga rumang IT pagilyan. Adaddan sa mating lumnad tayo, Apo, ha? Ayan, awang mati direksyon na. Ayan, kasal tayo manok nga kwa, agtartaray. Ay, Apo, sabi nga nila, if ain't broke, why fix it? Don't rock the boat. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since I bought Sabi, nag-Espanyol ka na naman, Lakay. Translation please. Translation da ka no, Apo Adrian. Yung pong sinabi ko po, mabigat tungkol sa NBI. Ayan. Sabi ko, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, pagka naglalagay ng mga opisyal sa gobyerno, ang gagaling! Ayan, di ba? Ayan, yung mga cabinet members na nandyan na. Ayan, kahit isinusuka na, ha? Andyan pa rin. Ayan, ganyan po ang presidente, mahabigan, ha? Talagang pinipili niyo mga cream of the crop. Ay, nako, talaga mahabigan ni wag na nga, ayan. Biyernes pa naman ngayon. Thank God it's a Friday. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Good morning, Mr. President. Apay Apo, sino ti nag-rekomenda apay sinuktampay ni Director Lito Magno, ha?
Ay, apo, naggapo pa dyan banger. Ay, ora ko man, nasyat nga rin ti track record na. Ay, nako talaga. Yung mahabigan ni di tayo amon no sino ti talagang ako mangi torturay kanyada tayo Apo Lucas. Yung mahabigan ayan ang saya-saya na naman. Politika na naman tayo ha. Ayan. Abay, good morning kay Congressman Benny Abante Jr. ng Manila ha. Abay, kabsata, Apo Lucas, Lucas tuloy, Mansa Carpio, ayan, abay, ang sinasabi ng Congressman Abante ay yun daw deklarasyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na pagtakbo ay hindi ito po pwede maging shield, ayan, para sa pagsusulong ng, ayan, may fourth impeachment complaint. Dahil daw sa culpable violation of the Constitution. Ayan, ano ba yung isang sinasabi, ha? Betrayal of public trust, ha? Yung mahabigan ni masaya na naman na mahuntahan dyan. Puro politika na naman. Pagkatapos magkikita pala ang Presidente Bonget at saka VP Leni Sara, ha? Bukas ba sa Naga? Hindi daw pag-uusapan ng politika. Flood daw po mga habigan, ha? Flood control project scandal, ha? Siyempre, pwede ba hindi mapag-usapan yun, ha? Anyway, ang saya na usapan, ha? Pero ano nga sabi ng Malacanang? May latest kay Presidente. Dito ngayon mahabigan ni magkakaalaman ng sino ang berde at pula at dilaw. Ayan. Mahabigan maraming issue ngayon. Abay, manang hindi pa siguradong ako si kati running mate ni Apo Inday. Para daw si Senator Dante Marcoleta. Nag-ambisyon na maging VP kaagad si Senator Marcoleta. So I'd like to know. Yung mahabig, alamin natin, marami tayong mga issue ngayon. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Unahin nga natin ang latest mula sa Malacanang, ha? Para sa mga kabagis dito, NBI. Ayan. Di bale, weather lang yan. Kakabsat, kakabagis, ha? Pero ano ti agladingit nga rod, ha? Siyempre maray malungkot, ha? Outsider na naman. Bago-bago man, tuturuan na naman. Ay nako, ano kayo mga agenda nila? Kung sino pa yung mga maayos, matitino, yan ang pinapalitan. Yung mga bulok dyan na dapat ng palitan, hindi nagpe-perform, ayaw alisin ng Presidente Marcos. Bakit? Sige na nga, alamin natin ang latest sa Palasyo Malacanang. Naniniwalang hindi daw magpapaapekto ang mga kongresista sa deklarasyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na tatakbong presidente sa 2028. Alamin natin report mula kay RS14. Tuloy ba ang biyahe ng Pangulong Bonget sa Naga bukas? Pero sabi na ating bubit, pati mga anak ni VP Leni Sara, ha? Ay, Sara tuloy. VP Leni, ha? Ayun ang tumakbong presidente ang kanilang nanay. Sino kaya ang mas matimbang, mga anak o yung mga Marisol? RS number 14, ano ang latest sa Malacanang? Let Narciso please come in. Miss Let.
Lakay, hindi nga daw dapat matakot ang mga kongresista sa naging deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo itong Pangulo sa 2028. Sinabi ito ng palasyo kasunod ng pahayag ng Makabayan Black na maaaring ginagamit ng Vice Presidente ang kanyang maagang anunsyo bilang panakot sa mga mambabatas kaugnay ng impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat ito'y opinion lamang, maaari din namang may pinanggagalingan. Pero naniniwala ang Malacanang na hindi basta-bastang magpapaapekto ang mga mambabatas dahil lamang sa maagang deklarasyon ng isang opisyal. Giit ni Castro, tungkulin ng mga kongresista na gawin ang kanilang trabaho ng naayon sa batas, anuman ang nangyayari sa politika. Nabatid na mayroon ng 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara ang naihain sa Kamara. Lakay? Ayan, tuloy ba? Ayan, haharapin kaya siya ng VP Sara sa pagpupulong nila sa sa bukas sa Bicol Lakay, Miss Mayor Lenny Lakay. Mayor Lenny. Nandito ka na. Oo nga, ano ba? Naalala ko ni Kuya Man Scarpio. Ayan. Anyway, so anong oras yung meeting nila bukas ni VP Lenny? Wala pang oras. Teka ha, wala pang oras dito Lakay na nakalagay, pero umaga. Pero pag-usapan na flood control. Oo, Lakay, merong offline kontrabaha. Ito, ginawa na ito Lakay dati sa iba pa mga lugar. Sa Iloilo, dito sa Metro Manila. Ayan, at nagkataon na yung pagkikita nila Lakay ay pagkatapos na naging anunsyo ni VP Sara, kaya napukulayan ngayon. Pero yung aktibidad doon ay offline kontrabaha. So, ngayon, kung may pag-uusapan pa sila, bukod doon, ang sabi ng palasyo, abangan na lang. Depende kung sinong kasama ni Presidente Marcos bukas sa Bicol. Baka kasama sina Congresswoman Laila de Lima. Ayan. Yung mga pinklawan. Kasama Ayan. nila kay siyempre si DPWH Secretary Vince Vince Dizon. Kasi yung programa offline kontrabaha, DPWH. Ayan. Sige, abangan natin. Pero sino na? Ayan. Sino daw ang ilalaban kay VP Sara sa 2028? Wala pa Lakay. Wala Ang sabi ng Malacanang, hindi pa yan napag-uusapan. Masyado pang maaga daw para sa pamumuli. Naghanap pa kung sino malakas na iharap kay VP Inday. Oo. Basta ang sabi ay busy ang presidente Lakay sa pagtatrabaho. Ayan. Bakit naman pinalitan pa ng Presidente Marcos si NBI Director Lito Magno? Ang ayos-ayos na nga ng NBI. Insider, sila ang nakaalam ng tunay na trabaho dyan, palakad dyan. Ayan, may mga sinisimulan ng reform. Pinalitan na naman. Lakay, ang sabi ni Jose Castro kahapon, wala namang nabanggit na rason. Pero ang sabi niya, prerogative ng presidente na pumili ng mga opisyal. So kung itinalaga daw yun, ay ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng presidente. Galing sa kabila? Anyway, yung sino nagrekomenda? Ayan ang tanong dyan. Ba't din na pa hindian ni Pangulong Marcos at First Lady? Nakalakay, mukhang walang mga ganyang detalye na ibibigay ang palasyo. Sa bagay, secret na yan. Kaya lang nakalungkot nalulungkot ang mga taga-NBI at marami kung kulan ina-expect na magkaroon ng maayos na independent body, agency tulad ng NBI, makukulayan pa. Ayan, ano kaya ang agenda Hindi ba madiktahan yung kasalukuyang NBI director kaya pinalitan? Ayaw yata nila matino. Ayan. Bakit ganun? Kakalungkot naman. Natahimik ka na. Hindi matiga kasi si Yusek kahapon ganun ba? Bakit kukuha ng kilalang kaalyado ng dating administrasyong Duterte, pero ayan, hindi niya masabi Lakay ang dahilan.
Okay lang sana kung ayan talagang magaling at saka kakampi. Yan ang tampo nila sa administrasyon eh. Kung sino yung mga tumulong sa administrasyon, abay yun ang inietsipera. Ayan, manong Jonathan de la Cruz. Pagkatapos yung mga nandun sa kabila, ayan, yung mga kalaban noon ayan, yan ang inilalagay. Bakit ganun? Kaya ang daming dismayado dito kay Presidente. Abangan natin lakay kung sige na nga. may ibibigay na paliwanag dyan ng Pangulo. Ayan, at saka si Senator Claire. Ayan. Yusek lakay, Yusek. Yusek. Yusek pala. Nananaginip pa lang. Ayan, na maging senador. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat. Teka muna, Biyernes ngayon, ano schedule ng Presidente? Mayroong mga private meeting si Presidente sa Malacanang ngayon lakay. Wala siyang aktibidad sa labas ng palasyo. Kailangan medyo, di po ba nag-gym ang Presidente? Medyo pumapayat. Parang medyo parang medyo naman. Medyo tumaba na ng konti. Ayan. Baka kasuot niya lang kahapon kasi parang hindi na obvious na pumayat. Ayan, sabi, pumapayat ang presidente ninyo. Sabi sa akin, bakit presidente ninyo? Ilocano ka. Sabi ko, kumakantya, baka ang presidente nyo kulang sa compound train. Hindi naman. Kulang lang sa kain, bawal ang solid food pa. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Ulat. Good morning, balik sa iyo lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat Leta Narciso mula sa Malacanang. Samantala malaking utang sinisilip na motibo sa Chop case. Prime suspect, ayan yung Taiwanese national at biktima sangkot umano sa online scamming. Ayon po sa Pasay Police, ayan, talagang ba't di maubos-ubos to mga pogo-pogo dito sa ating mga nang i-scam, ha? Aba, maging sa Pasay, ayan, bantayan pati sa Ayala, Alabang, napaka-exclusive na subdivision na yan eh. Napapasok pa ng mga pogo dyan. RH15, Giselle Ricafort, please come in, Giselle. Lakay malaking utang sinisilip na motibo ng mga kapulisan sa pagpatay at pag-chop-chop sa isang Chinese national na natagpuan sa isang drum sa Binondo, Maynila, kamakailan. Sabi sa DZRH News ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito Di Sesto, lumitaw sa kanilang investigasyon na may utang pala yung biktima sa pangunahing suspect na Taiwanese. Tumanggi na si Di Sesto na banggitin kung magkano pero malaking halagaan niya yung pinag-uusapan. Ayon sa EPE, pareho umalong online scamming yung trabaho ng suspect at biktima. Batay na rin sa salaysay ng live-in partner ng Taiwanese na isang Pilipina. 2 taon na raw na magkaibigan yung dalawa na magkasamang nakatira sa condominium ng biktima sa Pasay City. Kasama rin nilang nakatira doon yung live-in partner ng suspect na wala umano sa kondo nang mangyari yung krimen. Sinabi ni Di Sesto na isang lagari at malaking kutsilyo raw yung ginamit ng 32 anyos na sadarin sa pagpatay at pag-chop-chop sa biktima bago isinilid sa drum, nilagyan ng kimchi at saka idinispatch siya gamit yung nirentahang van. Na-recover daw yung cleaner o ng cleaner yung lagari at kutsilyong may dugo pa sa basurahan sa 15 palapag ng building. Hindi pa rin nagsasalita hanggang ngayon yung 2 naarestong suspect na kasado ng isa lang sa inquest proceeding sa Pasay City Prosecutor's Office. Ito si Giselle para sa DZRH na sa Pilipinas. Giselle, sino yung suspect? Taiwanese o Koreano? Bakit kimchi inilagay dun sa drum? Di ba Koreano mo? Lakay, ang sabi ng Pasay City Police Station. Habang yung biktima naman lakay, napag-alaman na isang Chinese national. Siguro lakay, ang binabanggit nga ng mga authorities natin. Kaya tinabunan lakay ng mga kimchi sauce, yung chop-chop na katawan para hindi para matakpan lakay yung amoy. So parang Chinese yon, Chinese national yung victim at saka yung suspect.
Oo, Lakay. At ang ikinagulat din, Lakay, ng mga otoridad natin, matagal na palang magkaibigan yung dalawa, Lakay. Aha. At yung mismong pangunahing salarin, nakikitira pa doon sa kondominium ng biktima, kasama yung kanyang live-in partner ng isang Pilipina. Alang yan. Magkano na ba utang ng victim at pinatay? Lakay, malaking pera, bagamat tumangkin ng banggitin yan ni Colonel De Sesto, Lakay, ng Pasay City Police Station. Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Gisela. Ayan. At sa bayanan, Lakay, yung mga detalye dyan sa yung mga katanungan, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Babalikan natin ilang pang mga reports. Sandali lamang, Raymond at Paas mula sa Senado. Ano ang latest dyan? Standby, manang Milky Rigunan. Ayan, kumusta po ang mga kongresista? Abay, marami na nga bang bumabalimbing, bumabaliktad na naman? Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, Justice Maidas, ayan, Justice Rudil, at Justice Sam Gaerlan, at Mr. Edwin Ernie, ha, ayan, oras, Mayor Cesar Arresa, alas 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo Bayan. Oras, Sister L. It's 8:45. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Thank God It's Friday. Yes, and you're so super sexy today, Sister Thank you, L. Lakay. Ano ko ngayon? Yung peg ko ngayon ay cheering squad. Charot lang. Ganun ba? Oo Pep nga. squad. Ayan, sabi tuloy ni Kuyang Erica Panga, ha? At saka si Captain Butch Soriano. Ayan, sexy naman ni Sister L. Ay, Diyos mabalos po sa Induga, boss. Kahit nababash ako. Good morning, most worshipful Roland Paulino, sir. At Attorney Cornelio Samaniego III, ha? Oy, huwag niyong kakalimutan, ha? Bukas ito, mga brethren, ha? Mga kuyang, ha? Yung mga brethren sa Mandaluyong City Masonic Lodge number 277, sila po ay nag-imbita sa kanilang public installation bukas. Ayan, malapit lang. Diyan lamang sa Club Filipino sa Green Hills. Wow. Oh. Incoming Worshipful Master, congrats Kuyang Angelo Castro II, Senior Warden Daniel Mendisabel, at Junior Warden Clifford Ilagan. Aba, ang guest warden and speaker, si DDGM, Kuyang Jeffrey Ian D. At installing officer, aba, very worshipful, pas DDGM, Kuyang Rafi Guerra III. Aba, D3 din pala siya, Attorney Samaniego, ha? Ayan, pare pala kayo mga D3, ano, ha? Damdamin Lakay, merong nag-message sa atin na may panawagan sa Maynilad. Anong panawagan sa Maynilad? Oo, sa Maynilad, kila Miss Madel, kila Ma'am Annette. 17 hours na daw walang tubig today. At ito daw, Lakay, ongoing for more than a week. Maybe dahil daw dun sa Putatan, Muntinlupa plant. At dyan Lakay, sa may areas ng Sukat, ng Muntinlupa. At ilan pang mga barangay dyan sa may BF Homes, Marcelo Green, San Antonio at San Isidro dyan sa may Parañaque City, Lakay. Ayan, malalaman natin kay Annette Ocampo at sina Ron, ayan, sina Madel, ayan, at Sarah Banks, si Sarah Banks nasa PLDT pala. PLDT yun, Lakay. Pero ayun, inform lang natin ng ating mga kasamahan dyan sa Maynila. Yes. Damdamin Bayan. Sandali lamang, ano nga ba ang dahilan? Bakit ang tagal-tagal pa ng 2028 presidential elections? Ayan, bakit napaaga ang deklarasyon ng Vice President Sara Duterte Carpio? Ano nga bang klaseng ito, Lakay? Oo nga. Game. Anong game plan? Anong strategy? Strategy. The strategy. Ayan, nasa ating linya po mabigyan isang political analyst mula sa San Beda Graduate School of Law, si Professor Edmund Tayaw. Professor Tayaw, sir, maganda umaga po sa inyo, Prof. Good morning, Prof. Magandang umaga po, Lakaya, sa ating mga tagapakinig. Kasama natin na Prof. si Sister L. Good morning po, Prof.
Magandang umaga, Sister. Ayan, brother. Ayan, brother to. Professor tayo, sir, sa inyong pananaw. Ano ang nakita niyong motibo, dahilan? Kasi dati-dati yung mga kandidato sa pagka-presidente, halos last minute na dahil baka daw mabinay o kaya mabilyar Pero ang VP Sara ang aga-aga. Ano sa tingin niyo? Ba't napaaga ang kanyang deklarasyon, sir? Well, nakita ko lang sa social media post na they're out to make history daw, no? Kasi tama yung pagtataya mo, Lakay, ano? Alam mo, mula pa kay Speaker Mitra, Speaker Jose Bidinesa, dating Speaker at naging Senator Manny Villar, Vice President Binay, ano? At sino pa ba? Secretary Mar Rojas, lahat yan mga napakaaga nagdeklara at ni ikaw walang nanalo dyan. No? Pero sabi nila, they're out to make history daw. No? In other words, siguro gusto nilang ipakita na talagang they have the numbers and they're confident they're going to make it in 2028. However, kung akong tatanungin mo, hindi mo naman kailangan magdeklara Lakay, sister, no? Kasi kapag ikaw ay pangalawang pangulo, assumption ka agad, ikaw ay tatakbo at mag-a-assume na maging pangulo. Nangyari na ito ilang beses na kahit nung panahon pa ni dating Vice President Noli de Castro, kung natatandaan ninyo. Ilang pong beses siyang tinanong at ilang pong beses niyang sinabing wala siyang planong tumakbo. Pero hanggang sa kagulu-guluhan, talagang ang assumption ng mga tao, siya tatakbo. No? Kaya ito, it's just a matter of time really that, magdeklara siya kasi alam na ng tao na siya ay tatakbo. Lalong-lalo na yung mga pasari niya. Alam mo, nag-viral pa yung post na nagbiro siya na gamitin ko nga yung seal of the president nung nasa isang pagtitipon siya at magsasalita, no? So, sa totoo lang, maraming nagkomento noon na asumero. Tapos ang sasabihin, hindi naman siya ang tawag dito, she's not aspiring to be president, but by all indications, by body language and by pronouncements and, all indications suggest that she's really intent to run for president. Ayan. May mga nagsasabi daw po para daw parang sabi ni Congressman Abante, parang shield ito sa kanyang impeachment complaint sa Kongreso at magkaalaman na kung sino ang kanyang kakampi at hindi. Lalo't may mga bumabaliktad na sa kanyang grupo. Alam mo, Lakay, unang-una, no, I don't think the impeachment has anything to do with it. If that has been their reading, then they are gravely mistaken. Kasi, alam mo, nung nagdesisyon ang Korte Suprema tungkol dyan sa impeachment, at essentially, pinakialaman nila yung pagtataya ng House of Representatives ng sarili nilang proseso, klaro naman sa saligang batas, Lakay, sister, no? Kung kaninong poder ang impeachment. At etong mga kapanaling nila, sinasabi nila, huwag daw papakinggan yung mga legal luminaries. Kahit nga po ang Korte Suprema, nag-iimbitan ng amicus curiae ng mga legal luminaries to comment on critical issues pending before the court. So, meron rason kung bakit lahat ng legal luminaries, hindi ko na sinasabing halos lahat, kung hindi lahat, yung mga talagang kilala, lalong-lalo na yung mga ang tawag dito, nagsulat mismo ng saligang batas, katulad ng dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, talagang hindi nakikitang tama ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ganun pa man, dahil nga ang assumption natin ay kapitapitagan at karespeto ang Korte Suprema, sa aking obserbasyon, susundin ng Kamara yan, no? Kasi whether we like it or not, the House of Representatives do not enjoy the same public support so far. No, I'm not saying that the Supreme Court is still free
from political partisanship because its decision has essentially made it fair game, no, as far as public criticism. Kasi alam mo, kahit na hindi ka abogado, pag binasa mo lang yun sa ligang batas, obvious na overreach yung ginawa nila, no? But again, just the same, because the House of Representatives do not enjoy political capital, it's forced to follow, so to speak. And we've seen this in the way the House of Representatives decided on the impeachment of the President. So madaling sabi, ang nakasaad doon sa desisyon, bago pa pumunta sa impeachment court, kailangan nang himayin ng House of Representatives yung mga ebidensya. So hindi makakapag-desisyon ang Kamara nang hindi na ipapakita na merong dahilan kung bakit kailangan ma-impeach ang pangalawang Pangulo. So madaling sabi, hindi na lang numero ang pinag-uusapan natin dito, Sister Lakay. No? Kung hindi kailangan, ang anuman na magiging desisyon ng Kamara, ng House of Representatives, it has to really be that significant that it will be believable and acceptable to the public. So, sa madalit sabi, regardless whether she declared herself as candidate for 2028 or not, the political dynamics will already be or can already be seen, in fact, as early as before the midterm elections. And nakita na natin ang linyahan kung kaninong grupo kasama ang isa-isang politiko. So, sa tingin ko, kung yun talaga yung rason nila, medyo sumablay siguro sa kanilang pagtataya. Ayan, sino po ang nakita yung pwedeng makalaban? Yan yata ang problema ng administrasyon. Walang malakas na kalaban. Sino ang nakita yung pwedeng lumaban na may chance laban kay VP Sara, Professor Tayo, sir? Alam mo, Lakay, no, I don't want to second guess. Actually, maraming po pwede nating i-consider dyan. No? Except that, well, siguro sabihin na lang natin, sa lahat ng naging presidential election na nakita natin, medyo may edad na rin tayo, no? Kaya nga nabanggit ko hanggang as early as the late speaker, Mitra, no? Ibig sabihin yan, tuwing dadating ang presidential elections, kaya nga sabi nila, kung destiny yan, talagang sa'yo yan, no? Ibig sabihin, kahit na ilang buwan na lang bago maghalalan ka magdeklara, kung talagang para sa'yo yan, kahit na hindi ka gaano kilala at bigla-bigla kang bubulusok, kahit na, katulad nung tatay mismo, itong pangalawang Pangulo, sino bang nag-akala na isang mayor, no, mananalo bilang Pangulo? Walang nag-akala noon, ano? Kaya sa madalit sabi, kailangan nating timbangin lahat ng mga nangyari ng mga nakaraang halalan at unang-una ang tawag dito from the get-go, from the very start, no? Sabi niyo nga, napakaagang nagdeklara. So tingnan natin kung talagang they will really make history that they're the earliest to declare and they will actually make it in 2020. Professor Tayo, sir, ito po alam natin si VP Sara ay maraming mga issue na kasalukuyang inaharap, mga kontrobersya. Bilang political analyst po, sa tingin po ba ninyo, ito po bang mga kontrobersya niya na ito ay kumbaga hindi makakaapekto sa kanyang kredibilidad bilang presidential candidate? Ito na lang ang sabihin natin, sister, no? If we are going to look at many surveys that have been conducted, no, in several years, because for several years we've been bullied and we've been threatened by China. And in all of these occasions, in all of these incidents, where our Coast Guard ships were rammed and intently sandwiched, yung insidente na naputol yung daliri ng Navy personnel pala ito, hindi pala ito Coast Guard sa pagkaka alam ko, ano? At marami nung 2-3 days ago may nahuli na naman na sleeper agent, no, na mag-aaral daw ng pagkapiloto. Piloto na. Opo, dyan sa Zambales. Tapos, last month may nahuli din sa Bicol, no, na sleeper agent din, no, at
si Alice Guo nga, akala natin tapos na yun eh. No? Yung pala, maraming kasunod at maraming nandyan. No? Tapos na yun, merong pang secessionism. Pagka tinignan mo yung social media, yung mga deklarasyon ng mga kakampi nila, no? Yung mga BDS na sinasabi, kung ayaw daw kay Sara, magiging presidente na lang daw si Sara ng Visayas at Mindanao. So you can just imagine, no, how illogical, no, people have become. And if you're going to look at many of the posts, and we know this for a fact, our firm has been monitoring the media, both the traditional and social media. And maraming troll ng mga Chino dito sa atin, ano? At huling-huli, Lakay, sis, no, kung natatandaan ninyo, bukod tangi yung nakaraang administrasyon na merong Chino, hindi Chino yan, Chino na miyembro ng gabinete. Buong akala ko ito consultant lang. Si Michael Yang. Miyembro pala talaga ng kabinete. Ito saan ka naman nakakita ng foreigner, no, na miyembro ng gabinete. Now, what I'm trying to say is, all the people around the Vice President, no, we're now infamously calling them senadors. No? So sa madali sabi, by all indication, kahit na walang sabihin ng pangalawang Pangulo, at alam ninyo yan sa media, ilang beses nang tinanong ang pangalawang Pangulo, ano masasabi niya sa WPS, ano masasabi niya sa mga issue na ang tawag dito, involving China. Anong isinasagot niya? Either next question, o ang isasagot niya ay sinagot na ng kapatid ko ito o hindi ko trabaho ito. So sa tingin ko, itong pagdedeklara niya ng napakaaga, gives her all the opportunity to once and for all settle this issue. Because otherwise, again, if we are going to look at all the surveys that have been conducted before, next to is not equal to corruption, napaka-importanting issue ng pangingialam ng China at pangbubuli, panggigipit ng China sa atin, no? Pagdating sa mga botante. So tingnan natin kung ano talaga ang magiging pagtingin ng tao sa kanya. Isa na lang, Professor, sir, ano sa tingin nyo na malakas na katandem ni VP Sara, si Senator Amy Marcos ba, Marcoleta, Bongo, o Robin Padilla, o Sara Leni? Wala na ba sila ibang choices? Kasi ang mga lumalabas na, yun na nga lang senatorial line-up niya. Halatang-halata mong napakaseryoso nila sa Senado. No? Kung hindi komedyante, laos sa artista. So, sorry, pero I mean, let's call a spade a spade. Yes, sir. I'm sure many will agree that I can no longer compare the Senate of today, no, and God forbid, not the Senate of the future, to the Senate that I've seen when I was significantly younger. Yung Senado na may Migberto Tanyada, Jovi Salonga, Miriam Defensor Santiago, ano na ba yan? Hindi na ba tayo magkakaroon ng ganong klaseng Senado, Lakay? Kasi kung ang iboboto natin puro komedyante na lang, naku, manood na lang tayo ng sine. Professor Edmona Tayag, sir, maraming salamat. Ang pangarap nyo ay pangarap din namin. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you and good morning. Daming bayan. Professor Edmona Tayag ng San Beda Graduate School of Law. Tayaw Lakay. Tayaw? Tayag ba sinabi ko? Naging Eric Tayag pa. Professor Edmona Tayaw ng San Beda Graduate School of Law. Isa pong political analyst. Ayan, nakapanghinaya ang Senado ngayon. Oo, Lakay, kasi yung mga dati talaga nung nag-research ako. Kasi syempre hindi ko naman inabutan yung mga before, Lakay. Kulang pa yung sinabi niya ni Professor Tayaw. Ayan, yung mga panahon ni Ordo na di rin natin inabutan niya. Narinig na natin. Mga Jokno, ayan, Recto, ayan. Yan ba ay tatay ni Attorney Chel? Yes, tatay yata. Niya. Ayan. At ayan, Ninoy Aquino, ayan, Ferdinand Marcos Sr. Ang daming lawyer noon, Lakay, na senador, no? Halos lahat sila abogado. Ay, sabi nga, kwento nga ang mga law students noon talagang nanonood ng session sa Senado. Kasi marami kang matututunan. Sinabi mo, Sister El. Ngayon
Meron din naman. Damdamin Bayan. hindi nga lang masyado. Ayan. Babalikan natin lang pa mga report. Sandali lamang, Ninong Sherwin. Nasaan ba ang Ninong Sherwin? Ang Ninong Lakay ay Nasa Sampaloc, Manila. Ayan. Sandali lamang. Aba, nasa Loyola, ha? Loyola Memorial Park? hindi. Barangay 399 SH Loyola, Sampaloc, Manila. Ano nga ba yung Loyola? Di ba yung Loyola Estate, di ba lipanto nung araw yan, Sherwin? Ayan, mamaya ikukwento natin ninong na historian. Ayan. Professor din yan. Ayan, professor din May yan. mga history yan siyang dinidiscuss. Gusto rin maging Ambet Ocampo Jr. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:04. Yes, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Ma'am Glory, Miss Universe. At ano ang word of the day, Sister L? Eto na Lakay para sa ating Malakash promo sa mga nanonood nakikinig dyan sa may Loyola, Sampaloc, Maynila. Ang atin pong word of the day ay meet. Meet. As in M-E-E-T. Magkita. Meet. Ayan. In Tagalog ay magkita. Ayan. Bakit naman ano masyado yan? Parang meet. Parang mas gusto nga eyeball to eyeball. Eyeball to eyeball. Mga panahon uso yung mga eyeball Lakay, no? Tapos pag ano mo doon, hindi mo sasabihin yung kulay ng damit mo kasi titignan mo muna kung bet mo ba o hindi. Ayan, kung maganda ba, pangit. Grabe ka naman! Sa akin, pinaano ko na nga kung bet mo ba o hindi. Oo nga, pinaganda mo pa eh. Pinaganda mo pa eh. Ay, pandiretsahin eh. Ayan. Sige nga. Dahil magkikita ang Pangulong Marcos at VP Leni bukas Tomorrow. sa Naga City, February 21. Yes, Lakay. Dahil sila ay magatupar. In Tagalog, Lakay. Ay, Bicol, Lakay. Magatupar. Magatupar, sindang duwa. Silang dalawa. In Ilocano, ayan, Agkita. Ayan. Agkita na nga rin, DJ kanto DJ ko. Kanto-kanto lang. Doon sa kanto ni General Tinio. Kanto Tinio. Hoy, talaga. Ikaw ano tinuturo mo sa akin? Nilagyan ko ng general eh. Ayan. Ay, isabi mo pa eh. Huwag na nga tayo magpalusot. Sige na, ayan. Eto na. Puntahan na natin ang Ninong ng Bayan dyan sa may Loyola, Sampaloc, Manila. Ninong Sherwin! Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin, sinating winner today. Ninong! Yes, Lakay at Sister Elto nga, tama yung sinabi nila kay kanina na ito yung dating Lepanto na ipinangalan Lakay ng mga Kastila nung kalsadang ito sa Lepanto sa nangyaring digmaan noong 1571 sa 1571, pagitan ng mga Kristiyano at mga Sobrang tagal Turks dyan sa Greece. So yun yung famous Battle of Lepanto noong 1571 nangyari sa Greece at yung naging famous na incidenteng yon naging paraan ng mga Kastila para pangalanan nitong kalsadang ito na Lepanto. Pero noong 1973 Lakay, itong Lepanto pinalitan ng pangalan, ginawa itong SH Loyola. Ito ihango naman sa pangalan ng dating konsehal ng Maynila na si Sergio Loyola. Si Sergio. Ayan. Pero ito kasama natin ang nanay ni Sergio. Ay, magandang umaga po. Ay, magandang. Nakabandana pa Good yan. morning, Nanay! Good morning po. Good morning, Good ate. morning po. Ano pangalan niyo, ate? Elvira Kirante po. Nanay Elvira. Elvira Bandana. Ayan. Akirante pala. Nagluluto po kasi. Nagluluto Lakay. Para hindi mainit sa bonbonan. Opo. Ano Para nga? hindi makaano ng buhok. Ba? Hindi malaglag yung buhok sa pagkain. Ayun yun ang yung ayun yun ang fishnet. Ayan. Hairnet. Hairnet. Meron po hairnet. Ay, Naka-hairnet pinatungan niya Lakay. Naka-hairnet na, nakabandana pa. Nakabandana pa po. Ayan. Doble. Matagal na kayo nagluluto dito sa karinderya sa Lepanto. Opo, matagal na po.
Panahon pa ng COVID. Kala ko ng kopong-kopong. Ayan, Lepanto. Mga 12 years na po. Ate Elvira, part ng University Belt yan. Magkano ang student meal? Ayan, meron ba kayo student meal dyan? Meron po kaming combo meal. Combo meal. Meat at saka gulay. May priso. Wow. 60 pesos. 60 pesos ate. Oh, Affordable. Meron nga dito lakay na 30 pesos na ulam, kalahating karne, tapos Kalahating kapag kanin. kalahating gulay, 15. Budget meal. Oo, lakay. Kung gusto mo ng combo meal, 57 pesos. Ano? May karne na yon, may gulay, tapos may sabaw na. Anli ba yung sabaw ate? Opo, pag nagustuhan po nila. Ay, taray naman. Kahit 3 tasa, ayan. Opo. Alis May nagbibiro nga po, pwede isang kasirola. Basta kaya nyo ubusin. Galing naman. Ang galing naman. Sino po ba yung mga suki nyo dyan usually, nanay? Marami po. Mga estudyante po, mga seaman. Kaya talagang May masuki na kasiguro dyan, Ate Elvira. May masuki na. Ayan, meron na ba kayong Gusto masuki? nyo ba lakay na kilalanin isa-isa yung mga suki? Ganda mga suki dito. Si tatay, pangalan nyo po? Elias. Si Tatay Elias. Si Tatay Elias. Ano yung si Basilio? Si Crispin? Kumakain araw-araw. Diyan siya si kumakain Tatay Elias, araw-araw. isa sa mga kumakain yan dito na araw-araw Aba. nag-enjoy sa kanyang kinakain. Masarap ba At, daw? kayo po matagal nang nakikinig din ng DCRH, nanay. Opo, matagal na po. Bata pa po ako, nanonood na ako. Ayan. Nakikinig na po ako sa radyo. Ayun. Maliit pa ako. Panahon pa ni Joel Reyes na nakikinig na po kayo. Panahon si Matar. Si Matar. Talaga naman. Sabi sa'yo lakay Dahil sino paborito mong announcer sa DCRH, nanay? Si Deo Makalma po. I love you, ate. Bigyan ka agad ng 1,000 si Ate Elvira. Maraming salamat po. Ayan. Okay, Sir Wayne, bigyan mo ng 1,000. Kailangan makuha nyo rin yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Ang word of the day po natin ay meat. Ayun. Ayan na. Yung meat ba, hindi ba matigas yung meat nyo dyan, ate? Sa pansahog sa Ay, kaya ba ng may pustiso? Pinalambot maigi. Pinalambot ang meat. Dahil nakuha nyo yung ating word of the day, at meron kang medium component at din sa atin yan ang Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan. Available sa inyong mga Suki Appliance Store nationwide. At hindi lang yan, meron din kayong grocery basket mula sa ACS at sa DZRH at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At hindi lang yan, habang nagluluto kayo, pwede pa kayong mamapak. Yan, papapakin nyo, Boy Sugba, mula sa Regal Foods International Incorporated, hatid ni Kuyang Richard C. Salamat po. Maraming salamat, ate. po, Deo Makalma. Welcome po, ate. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year po. Happy New Year daw lakay. Lakay nako, hindi lang pala si Nanay Elvira Kirano. si Nanay Elvira ang palagi nakatune sa DZRH. Itong Sino pa? kumakain din. Aba. Yan, sabi niya si tatay, ano pangalan niyo ulit? Elias. Tatay Elias. Elias. Dota. Palagi kayo nakikinig sa? DCRH. Oo, talaga. Ayan, diyan ako nakatutok sa DCRH sa may taxi ko. dahil nakikinig din kayo sa driver pa si DZRH. Kuya. Oo, lakay. Edi bigyan din natin ng 1,000 pesos. Aba naman. Salamat. Maraming salamat. Boundary na si Malaking bagay tatay. ito. Boundary agad ako. Ayun. Akala parang hindi Dito taxi. ako nakain araw-araw kaya masarap ang pagkain dito. Ayan. Mura pa. Ayan, Aba. at pagka nagawi kami dyan, kakain. Anong pangalan ng Ano pangalan tindahan? ng eatery niyo, Nanay? Isay po. Isay. Isay's Eatery. Yan sa Lepanto. Ayan. Dito yan sa Ah, SH ayan. Loyola. Sa Sampaloc, Maynila. Ayan, Isay's, ay naku, lakay talaga Isay. mapapakain ka. Feeling Tingnan mo naman ko nga pagkasarap Ninong ng Sherwin, kumain ka na adobo, naman. Ay, oo Hindi nga, pa nga parang ang sarap. Naku, wag niyo na akong paglalagyan ako. Sabi ko sa inyo, wag niyo akong hinahamon. Kaya maglalagyan. Naku, ay may puso ng saging lakay. Oh. Ayun. sarap Dito lang may naman. puso ng saging na inadobo. Ano po Ayan. ito? Ha? For Korean? Oh. Bago to lakay.
sige. O baka naman kainin mo yan. Sige. Ay, mukhang Pinatikman sa atin. pinatitikman kay Ninong. Oy. Oy, tikim lang daw sabi. Ang laki bigla ng mata. Sarap. Luto nito. Nag-report ka lang dyan, nakikain ka pa, ha? Ayan. Masarap Ninong Sherwin. Ayan. Naubo ko sa anghang. Halil anghang at sarap. Ay, sarap. Korean po yan. Korean. For Korea. For Korean. Wow. Opo. May Kaya may kimchi, anghang. may kimchi siguro May yan. kimchi siguro yan. Hindi naman dito ng kimchi. Wala po kami Kimchu. Ayan. Okay nga, Sherwin. Maraming salamat. Bago mo pa ubusin yan. At Sige syempre, sa na. mga nais mo na 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kakain na yan siya. Mag-take out ka nga ng Oo dinengdeng nga. tsaka pinakbet dyan. Mag-take out ka nga dyan ng Oo, ayan. gulay-gulay. Oo. Ng malumakas-lakas resistensya. Mabaraka. Anong sabi mo, Kuyang Abula Makabato? Ayan, Kuyang Agagising Lukman. Kuyang Fahad. Ayan. Mapita Mubarak. May greeting sa Sister yung El. kapag ka, ngayong Ramadan Ayan. Mamaya makikita ko yung text ni Kuyang Abul Makabato sa kanyang pagbati sa ating mga kapatid na mga Muslim ngayong panahon ng Ramadan. Latest mula sa Senado, dagdag sahod na 200 pesos. Muling inihain sa Senado ni Senator Loren Legarda. Pwede kaya yan? Papasa kaya yan? Lalo ngayong bagsak ang ating ekonomiya. Aris number 28, Raymond at Paz. Please come in, Raymond. Mayor, dinuhay ni Senator Loren Legarda ang panawagan para sa dagdag sahod sa lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito sa pagitan ng inihain niyang Senate Bill number 1856 na naglalayong bigyan ng 200 pesos na dagdag sahod kada araw ang mga manggagawa. Paliwanag ni Legarda, mauobliga ang lahat ng pribadong kumpanya na bigyan ng dagdag sahod ang kanilang mga manggagawa, anuman ang kanilang employment status. Sila man ay regular, contractual o subcontractual na nasa agricultural at agriculture sector. Hatilan ni Legarda, hindi na magkasya ang minimum wage ngayon para matustusan ang pangailangan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Sa ngayon, sa non-agricultural sector ay 411 pesos hanggang 695 pesos ang minimum wage, habang sa agriculture sector ay 366 hanggang 658 kada araw. Ginagarantiyan ng ating saligang batas na dapat ang minimum wage ay sapat hindi lang sa pagkain at masisilungan ng pamilya, kundi dapat ito ay para din sa edukasyon, healthcare, housing at pati social life. Dagdag pa ni Legarda, kapag tumaas ang sweldo ng mga manggagawa ay sisig na rin ang ekonomiya ng bansa dahil gagastusin din nila ito na pambili ng mga pangunahing pangailangan o mga basic commodities. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raymond, bukod sa 200 pesos na panukala ni Senator Loren Legarda, kaya lang ba't ganun tsura ni Senator Loren ngayon? Parang medyo nag-mature ng todo na, ha? Nagmukhang nanay na ni Congressman Leandro Levisте. Nanay naman talaga niya yun. Dati babyface ang Senator Loren, pero ngayon ayan, yung buhok niya siguro. Nagkakaedad na, ayan. Anyway, ayan. Ano ang latest sa Senado? Anong reaksyon ng mga kakampi ni VP Sara sa kanyang deklarasyon na tatakbo sa 28? Masaya sila, Mayor. Aba? Dahil, Sino masaya? Malinaw na daw. Marcoleta o Padilla o Bongo? Yun ang hindi pa, hindi. Kung si Senator Padilla daw ang tatanungin mo, Sara Aimee ang tandem niya. Sara Aimee siya. Si Congressman Rodante Marcoleta. Sara Dante. Senator naman, Senator Marcoleta. Senator na siya lagay. Senator Marcoleta, sabi mo congressman. Senator Marcoleta nga pala. Ayan. Sino ba siya? Siguro gusto niya Sara Dante. Pwede rin. Kasi para ako ang mga kapatid sa INC, di ba?
Tsaka pagka matalo man ang Marcoleta, balik Senado pa. Iba pa na mga supporters. Ayan. Okay, so masasaya sila, ha? Ayan. Masaya sila dahil at least malinaw na daw pupuntahan ng kanilang sinusuportahan. Yung magkapatid na Alan Peter at saka Pia at saka Mark at saka Camille, masaya din ba sila? Hindi, ang malinaw lang na naging statement ni Senator Alan ay karapatan daw ng kahit sino na magdeklara at mag-ambisyon. Yeah. O nga, 'di ba 'di ba naging gustong tumakbong VP rin si Senator Alan Peter noon? Si Senator Alan siya naging vice dati ni Pangulong Duterte. Siya ba naging running mate noon? Senator Alan? Siya yung naging vice niya. Ayan. Okay. Ang magkapatid na Villar, Amarillo. Kulay kahel pala, kulay kahel. Ayan. Hindi sila Amarillo, dilaw yun eh. Dilaw pala yung Amarillo. Si Ma'am Avic lang ang Amarillo. Tahimik pa si Senator Matgay kasi siyempre, di ba, hindi naman limit sa kaalaman ng lahat na bubulabog din yung kanilang buhay, hindi lang sa politika, pati sa negosyo. Ayan, kaya may issue kasi ng SEC, kaya maingat. Okay, Rod, maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Ayan, yun na ating pag-usap. Medyo hindi ganun kalupit yung linggong ito dahil nga medyo naputol yung araw ng sesyon. Inaasahan natin na kung sakasakali man, may iba pang mga malagang tatalakayin sa susunod na linggo sa pagbabalik nila sa araw ng Lunes. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Philippines. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan mula naman sa Kamara de Representantes. At bago ang report mula sa Kongreso, abay bati mo natin na happy birthday si Judge. Ayan, Kuyang Judge Brian Batan ng Manila MTC Branch 25. Para sa mga taga Manila MTC RTC, ayan, birthday po ni Judge Byron Batan. At happy birthday din kay Colonel ka na ba, Kuyang? O Lieutenant pa lang, o LT Cool ka na. Ayan, Kuyang Lieutenant Joseph Sosa, happy birthday. Kuyang Philip Mendoza at kay Kuyang Alvin Pagulayan. Mula kay Kuyang Doming de Asis. At happy birthday pa kay Kagawad Christy Balosa Bungaling. At June Olier, ayan, mula kay Beth Olier. O nga pala, Musa si Jun tsaka si Beth Olier. Ayan, mula kay Kaloy Pascual the Junior. At congrats din sa mga newly installed officers ng Batasan Masonic Class number 381. Congrats mga brethren. Installed the Worshipful Master Joseph Gaetano, Senior Warden Lazaro Galindez Jr. at Junior Warden Edward de la Cuesta. Congratulations mga brethren. Daming At naku, nga pala, Brad Yuli, ayan, congratulations din sa award din ng Hiram Habib awardee ito, Ayan, nasaan na yon? Ayan, congratulations kay nawala ko yung Yuli, Ayan, ito, mga brethren, i-congratulate natin si Kuyang Vic Frias Jr. Ayan, Passmaster ng Van Nuys Lance number 450 sa Free and Accepted Masons of California, USA. Aba, talaga Ayan. Abay, siya po ay Hiram Award recipient mula sa mula ba sa Bugarin Masonic Lodge. Ayan. Congratulations, Kuyang Vic Frias Jr. Daming bayan. At
good morning kay Mayor Francis Zamora. Nako, Mayor Francis, ha? Maraming natakot nung makitang naglaro daw ng golf si dating Vice Governor Mark Leviste ng Batangas, ha? Buti na lamang daw hindi siya ang nag-champion. Ayan. Diyan sa Zamora Golf Cup, ha? Zamora Cup, ha? Abay kung hindi, ha? Ba't andito si Leviste sa Wakwak, ha? Bakit? Hindi na ba pwede maglaro ng golf sa Alabang? Nasa Wakwak na siya ngayon? Daming bayan. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, abay patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Ikaw din, Apo Lucas Bersamin, kailangan mo ito, Apo, ha? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pagka nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby manang Milky Rigunan, standby Val Gonzales, standby Boy Gonzales, Dumagoso na lang. Dumagoso. Oo, dumagoso na lang. Ayaw mo yung best friend niya si... Hindi mo pa napagkakape. Akala ko, Boy Gonzales, Ibay. Ay, Consel Ibay, good morning. Ayan, bati na kayo. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Deo makalma ang inyong lingkod, laging handang maglingkod sa bayan. Kahit walang pagbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo makalma for sure. Mayor Deo Lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo makalma for sure. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bubwit ay mag-ingat tayo. Ang bubwit ay sobrang chismoso, ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagala, para mayroong i-chismis kay Deo. Deo, Deo makalma inyong lingkod. May dede si Deo. Deo makalma pagtutusan nyo. Ang inyo pong narinig ay isa pong bayad na pagsasahing papawin. Ang himpilan ng DCRA so wala pong kinalaman. Ayan, sa political advertisement na yan. Oras, Sister L. 9:36. Sandali lamang, Boy Gonzales, Dumagoso Ibay. Ayan. Ay, Dumagoso lang pala. Dumagoso lang. Dumagoso lang. Ayan. Masira ang araw ni Boy Gonzales ng ganyan, ha? Pero sabi ni Kuyang Hector Briñas, oy mga brethren, ha? Ayan. Lahat ng mga nasa Laguna, ha? Sila ay nag-iimbita sa kanilang public installation, ang Malinaw Lodge number 25, Laguna East. Ayan. Sa Grand Lodge ba? Ayan, ang San Pablo City. Bukas po ang public installation ng mga brethren sa Malinaw Lodge. Incoming Worshipful Master Noel Adap Tabo, Senior Warden Aldrin D. Cabreras, at Junior Warden Tomas Bundalian Abansado. Ano to yung ding-dong, ha? Gaganapin sa Hotel San Pablo City, February 21, 1:00 ng hapon. Daming
bayan. At alam mo, Sister Elle, Ano yun, ayan, Lakay? ikaw ba mahilig sa natural o artificial? Ayan. Siyempre dapat natural para Ayan. wala masyadong side effects. Yes, siyempre. Natural na init sa pagmamahal ang sinasabi ko, Sister Elle. Para natural din na kaligayahan. Siyempre. Hindi plastic. Ayan. Kaya dapat express love naturally. Ayan. Sandali lamang. Hindi Lalagyan daw, na. hindi daw maganda kung walang walang Lagyan mo ng background music yan. Ano bang magandang Yung ano Lakay, yung mga parang mga ano, mga pang late night. Late night. Late night. Di pang late night. Di, eto. Yan. An angry song. Express love naturally, Sister Elle. Gamit ang honeymoon tea, may taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng iyong damdamin, making each night a honeymoon. Alam ko, panahon to na lolo mo, yan. Ang honeymoon herbal tea, Sister Elle, sabi mo kay architect, yan ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos lamang bawat sachet. Ito'y mabibili sa Mercury Drug, Watson, sa Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. My pledge of love cannot be broken. Parang ano tayo Lakay? Ano. Linggo ng mag-aalas 2, alas 3 na ng hapon. Ayaw mo yata yan gusto mo masaya. Ayan. Ano ba yan? Spreading the news. Ayan. I'm today. Chairman of the board, Old Blue Eye. Oy, nga pala ha, yung kapatid ni King Charles, si Prince Andrew ha. Abay, kapatid ng hari po, inaresto sa UK, mahibigan, Britanya. Dahil itong si... Pasaway ba ito siya, Lakay? Ay, oo. BFF ni Jeffrey Epstein, yung... mahilig sa chiching. Ay, yung sinasabi mo ba yan? Yan, Or iba pa ito? Yan ba yun? Iba? Yan. Barkada ni Bill Clinton yan. Ni Donald Trump. Mga ayan. mahilig sa ano? Oo, ayan. Sabi nga ng bubit, andito si Prince Andrew. Yung kinukwento mo. Naghahanap ng nightlife. Ayan. Ayaw niya nung class. Ayan. Gusto niya ng ano? Dinala sa Pegasus. Ayaw sa Pegasus. Ayan. Saan ang gusto? Saan ang gusto? Ayan. Sa Alibangbang. Alam nga ito si Prince Andrew talaga. Iba din talaga lang kayong ano niya eh. Iba ang trip. Trip, ayan. Oh. Kaya sabi ng ating bubit na nag-entertain sa kanila, ha? Tawag nito, ha? Ayan. Iba ang trip talaga. Ayan. Ayaw dun sa Quezon Ave, Mr. Joliting. Ayan. Dinala sa Ermita. Ayan. At naghanap ng? Naghanap ng... Doon na yun. Ayan. Iba yung kanyang mga tipuhan. Ayan. Ayaw nila ng ano, ha? Gusto mga niya exotic. Ayan, nadali mo. Exotic, Sister Elle, ha? Sabi ni Pastor Manigaldo, Lakay. Ayan. Ang type niya ni Natibi. Ayan. Natibi? Native. Kasi pag natibi, Lakay, iba yun. Native nga. Iba kayo natibi. Ganun ba? Ano natibi sa Bicol? Ano yun, parang yun yung ginagamit na term ng iba sa yung... Saan? Ganon? Ano? Oo, ito. Yun na yun. Sige, tama na yan. Mag-report baka na may si Boy nag-aalmusal Gonzales. Oo. Eto na lang kayo, puntahan muna yan natin. Yan po ang Prince Andrew Mahabigan na inaresto dun sa UK. Dahil nga po sa mga sex scandal ba? Ayan. Mga Epstein files, mga ganyan, mga video-video. Ayan, mga video-video na ganyan. Huwag kasi kayo nag-video-video. Mga video-video.
Ayon ni Boy Gonzales Baka ng they ganyan. find pleasure in it, lakay, sa pagbe-video. Mas pero- ginaganahan sila. Pero pagsisisihan nila bandang huli pagka pinagawa sa Green Hills yung cellphone. Biglang kinuha. Pinagkalat. Ayan. Nako. Okay, nag-away sila ng boyfriend ng Shota. Ayan. Tapos nilabas, sira ang imahe. Masira ang Pero buhay. ito na lakay muna. Lalaking sugatan sa lalaki sugatan naman sa pamamaril. Diyan sa may Parola compound sa Binondo. Diyan po sa lungsod ng Maynila. RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El, sugatan ang isang 26 anyos na lalaki matapos parilin na hindi pa nakilalang suspect sa isang eskinita sa Gate 54, Area C, Parola Compound sa Binondo, Maynila kanina madaling araw. Kinilala ang biktima na si Francisco Campañero, binata sa residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng Manila Police District Delpan Police Station 12, naganap po ang insidente bandang alas 2:41 na madaling araw at nai-report sa pulisya bandang alas 3:50. Ayon sa living partner ng biktimang si Michael Valeriano Dugos, lumabas umano si Campañero na bandang alas 2:30 na madaling dahil sa umihi sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig na naman sila ng isang putok ng baril. Dahil sandali pa ay may kapitbahay na nagbigay alam sa kanya na binaril na ang biktima. Agad na dinala ang biktima sa Gat Andres sa Bonifacio Memorial Medical Center kung saan ito kasalukuyang ginagamot. Iniimbestigahan na ngayon ng Manila Police District ang nangyaring pamamaril. Ito si Boy Gonzales para sa Visares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Boy Gonzales. Ibay! Hindi. Ano? Gonzales lang. Gonzales lang. Hindi, binabati dito ni Konsehal, ano pa Anong pangalan nun? Dumagoso Ibay? Hindi, Rosalino ba yun? Rosalino Ibay. Oo, Ayan, Rosalino ba yun? O ano? Pero alam ko lakay ganun ang pangalan niya. Ayan. Pero EDSA Shrine. Ready na ba si Val Gonzales? Standby Val Gonzales? Abay, EDSA Shrine? I-declare na no rally zone, Sister L. Paano na ang... paano yung sa 25? Pwede raw sa EDSA People Power ano lang yan lakay, naka-designate kung saang area lang sila papayagan. Pwede sa kina Darna, ayan. Kila? Darna, ayan. Sinong Darna? Doon sa EDSA People Power Monument. Darna ang tawag nila doon. Darna. Ayan, Allah. Si Secretary Manny Bunoan, hindi pa bumabalik. Akala ko nasa Amerika. Hindi pa bumabalik ng Amerika. Ayan. Papunta ba ng Amerika? Operahan daw yata si Mrs. Bunoan, ha? Kaya lang, pati mga assets ni Secretary Bunoan, iniimbestigan na rin Sister L. At pati yung kanyang mga mamahaling paintings. Mahilig siya sa art. Dapat benta mo sa kanya yung painting mo dyan. Sa mga gusto po makakita nung tinutukoy kong painting, punta po kayo sa page nila kay. Doon po sa kanyang mga video na bubwit niya, yun po ang background niya. Kung hindi nyo po yun napapansin sa mga iilan. Akala ko yun. Pero napapansin na ng lahat yun, lakay. Napansin na ba? Pero hindi yung isa pa lakay ang gusto kong gawin mga background. Sige, next time. Abangan nyo yan. Oras Val Gonzales. Standby Val Gonzales. Standby Giselle. Oras Sister L. 9:46. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Lamang Giselle Val Gonzalez, ipinapaalam po sa makakilala kamag-anakan po ng pamilya Manansala. Ayan, ipinapaalam po na si Bel Dominguez Manansala ay sinundo na po ni Lord at siya ay nakaburol sa Ascension Mortuary sa Araneta, Quezon City. Ayan, panawagan mula kay Mayor Joy Peñano ng Alfonso, Cavite. Tayo pinakiramay sa pamilya Dominguez Manansala family. Daming bayan. Ano ang latest mula kay Val Gonzalez? Eto na lakay ang EDSA Shrine, idineklarang no rally zone sa 48th EDSA People Power Anniversary. DDS Group, grupong bayan at iba pang mga militanteng grupo, hindi daw binigyan ng permit. Oh, bakit? Oo, hindi binigyan ng permit to rally lakay ng Quezon City LGU. Alamin natin kung bakit sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. At Mayor, tanging ang Trillion Peso Max Group na inorganisa ng kampo ni Kiko Aquino D ang nabigyan ng permit to rally sa EDSA People Power Monument sa February 25. Ito ang inanunsyo ni na-retired General Elmo San Diego ng Quezon City Government at MMDA Traffic Enforcement Group Head, Attorney Victor Nunez, kasunod ng paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ginakasang rally sa anibersaryo ng EDSA People Power sa Miyerkules. Sabi ni General San Diego, denied lahat na hindi binigyan ng permit ang grupong bayan at iba pang mga militante at maging ang Duterte supporters na humingi ng permiso para magsagawa ng pagkilos sa EDSA People Power Monument. Sabi ni General San Diego, dumaan na sa serye ng konsultasyon mula sa security clusters ang desisyon ito. Narito at pakinggan natin si Quezon City DPOS Chief, retired General Elmo San Diego. Pero ina-assess naming mabuti kasi nga parang pag gusto mo bumagsak ang gobyerno, bakit kita bibigyan ng permit? Obvious naman yun. Parang hindi naman tama yun. At hindi papayag ang QCLGU na ang direksyon ng rally nyo ay short of saying seditions na. Definitely hindi bibigyan ng permit yan kasi ang assessment ng QCPD dyan hindi tama at delikado. Kaya nga yung ibang grupo na merong record na at merong nakulong na, never nabibigyan ng permit yan dito. Sa panig naman ng organizers, sinabi ni Kiko Aquino D na formal na magsisimula ang rally sa People Power Monument alas 3 pa ng hapon. Magkakaroon din ng misa dakong alas 5:30 ng hapon sa EDSA Shrine at isang concert pagsapit ng gabi. Sa sentro ani ang pagkilos sa usapin ng malawakang korupsyon sa gobyerno at pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot. Ngayong umaga ay nagsagawa na ng inspeksyon at walkthrough sa EDSA Shrine at People Power Monument ang MMDA sa pangunguna ni GM Nicolas Torre III, matataas na opisyal ng QCPD at Quezon City LGU. Sa pagtayanan niya, Philippine National Police, nasa 30 hanggang 50,000 ang bilang ng mga magsasagawa ng kilos protesta sa anniversary ng EDSA People Power na nangyari noong taong 1986. Ako si Val Gonzalez, DJ Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Tayo ang nagtanim. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Saing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Talaga, ayan, ato report mula kay Giselle, pero sandali lang mga Giselle, tinatawagan mo natin ang mga graduates ng Tayug National High School Batch 76. Meron silang 50th Grand Reunion February 21, 22 at 23. 3 days. Gaganapin po sa February 21 bukas, Lou Elas Resort, San Quintin, Pangasinan.
February 22, Zenis Farm sa Nicolas, Pangasinan. Aba, at February 23, Aglipas Eco Park sa Nicolas, Pangasinan. Ba, panawagan mula kay Mrs. Edna Deliso Leasing. Report mula kay Giselle, Sister L. Si dating Department of Public Works and Highways Secretary Bunoan, hindi pa raw bumabalik ng Amerika ayon sa Bureau of Immigration. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, hindi pa nagbabalik Amerika si dating Public Works Secretary Manuel Manny Bunoan. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson sa Dobal, walang bagong outbound travel si Bunoan. Batay na rin sa kanilang record hanggang kahapon. Idiniin niya na kailangan muna ng dating kalihim ng permiso sa korte sa Maynila na nag-issue ng precautionary hold departure order laban sa kanya bago lumabas ng Pilipinas. Ayon kay Sandoval na kapag abroad doon si Bunoan kahit may immigration lookout bulletin order dahil para lamang naman iyon sa monitoring. Pero ngayong meron na daw na PHDO, bawal siyang umalis maliban na lamang kung may allow departure. Nang tanungin sa magiging proseso kung sakaling payagan, sinabi ng BI spokesperson na nakadepende pa yan sa itatakdang restriksyon ng korte. Walaan niya magiging monitoring ang imigrasyon kay Bunoan at hindi rin siya pasasamahan sa BI personnel dahil hindi na ito sakop ng kanilang jurisdiksyon. Matatanda ang sinabi ni Bunoan na plano niyang bumalik sa Amerika para samahan yung kanyang may bahay na may medical operation doon. Una siyang nagtungo sa Amerika kasama yung asawa noong November 11, 2025 at umuwi lamang itong Enero 18 para humarap sa pagdinig ng Senado. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Giselle. Ano kayo mga paintings niya, ha? May mga Amor Solo ba? Ben Cab o Van Gogh? Ayan. Mga, mga sikat Ano pala na siya, Lakay? Mahilig pala siya sa painting. Ayan, Tsaka hindi lang painting. Your business is our business. Report mula kay Don Carlos Pobre, Department of Energy in-extend ang PETSA sa Semirara coal bidding. Aba, ibibid yan. Don Carlos, please come in. Mas pinalawig pa ng Department of Energy, DOE, ang bidding hanggang sa susunod na Biyernes para sa mga nagnanais maging coal operators. Ginawa ng DOE ang anunsyo matapos hindi pa hintulutan ng Department of Justice, DOJ, ang request na 13 years extension sa kontrata ng Semirara Mining and Power Corporation, SMPC. Kabilang sa mga pagbibidingan ang 10 blocks sa Semirara Island sa Antique Province na itinuturing na pinakamalaking coal producer sa bansa, 3 blocks sa Cagayan at 5 blocks sa Isabela. Siniguro ng ahensya na gagawin ang bidding na naayon sa batas habang protektado ang mga likas na yaman ng indigenous groups. Una na nagpakita muli ng interes ang SMPC at ang chairperson ng PLDT na si Manuel Pangilinan sa nasabing bidding. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 99 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Malungkot ako, Sister. Bakit naman? Natalo si si Alex. Malakay, Alex, Pero okay lang yun, Lakay. Tsaka mabigat yung kalaban niya. Number 4 pala ha? Itong si Coco Go? Ano bang pronunciation na apelyido niya? Pero ganun talaga, Lakay. Nananalo, natatalo. Anyway, marami pang laban, Alex. Ayan, laban-laban lang. Andyan ang Tito Noli Iyala mo. At andyan ang iyong mga kababayan, mga Pinoy. Maski nasa abroad. At ayan ang kababayan natin palatuntunang damdaming bayan.
Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apitoy, shoutout ko lang kay si Major General Andre Dizon. Oy, kumusta ka na Kuyang? Berry, ha? Nanonood pala na. siya sa atin. Aba, long time no see Kuyang, ha? Ayan. At bukas magkarinigan po tayo Spotlight, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Stay safe everyone. Happy weekend. Operasyon Tulong susunod na. Oy, maraming salamat nga pala. Good morning sa ating mga brethren sa Manila Travel Square and Compass Club. Sensya na Kuyang Winnie Edad. Di tayo naka-attend sa meeting natin. Kuyang Wilfred. Ayan, Kuyang Colonel Ador. Ayan, Kuyang Jesse. At Kuyang Bono Humobono Boy Pig. Wonder Woman susunod na. Oras eksakto. Alas 10:08.